ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao at sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa DWWW 774 at sa 107.9 WHTFM sa Dagupan City. Ganon din po sa mga nanonood na sa Facebook Live at sa YouTube. Araw po ngayon ng Lunes, October 28, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines, bilang ng napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Christine, sumampana sa higit 100 katao. Pinsala sa sektor ng agrikultura ng bagyong Christine, sumampana sa mahigit 1.4 billion pesos. 80 million pesos na alaga ng cash aid ibibigay ng pamahalaan sa Nagat Albay. 30,000 pesos na tulong sa mga residente na nasira ng bahay dulot ng bagyo ibibigay naman ng DHSUD o DSUD. Bicol River Basin Development Program ipinasisilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Taas presyo po sa mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Mayorya ng mga Pinoy naniniwalang walang nagbago sa kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. At sa Metro News, 24 na pamilya apektado ho ng sunog sa isang apartment building sa Mandaluyong. Provincial News, Batangas nakasaidanim na sa state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. At sa international news naman, $64 million na multa ipinato po sa mga meat packers sa Brazil dahil sa pagbili ng mga cattle sa deforested Amazon land. Sa ating sports alert, TNT Tropang Giga dinomina ang Barangay Ginebra sa Game 1 ng 2024 PBA Governors Cup. At sa showbiz balita, pambata ng Pilipinas na si CJ Opiaza wagi bilang first runner-up sa Miss Grand International 2024. Balitang kakaiba, isang lalaki sa Las Vegas paulit-ulit na umakyat baba sa hagdan upang matapatan ang taas ng Mount Everest. Alas 6:44 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita. Ako po si Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Sumampana po sa 110 ang bilang ng napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Christine. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sasailalim po sa validation ang bilang ng mga nasawi. Samantala, nasa sa 71 individual naman ang naiulat na nasaktan habang 42 ang mga nawawala. Karamihan po sa mga nasawi ay bunsod ng landslides at pagbaha. Sa kasalukuyan, naabot na sa mahigit 5 milyong individual o mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa 16 na rehiyon sa bansa. 774 Balita Ngayon. Nasa 123 na lugar sa bansa ang nananatiling lubog sa baha bunsod ng pananalasa ng bagyong Christina. Ayon kay Office of Civil Defense sa OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, pahirapan pa rin sa ngayon ang paghahatid ng tulong sa mga naapektadong lugar dahil sa taas ng baha. Nasa mahigit 200 kalsada at mga tulay ang hindi pa rin madaanan. Inihayag pa ni Nepomuceno na nasa 25,000 na mga bahay ang bahagyang nasira bunsod ng bagyo habang mahigit 2,000 na mga bahay ang lubhang napinsala. Wala naman nang na-monitor na stranded na pasahero o vessel ng Philippine Coast Guard sa lahat ng pantalan sa bansa. 774 Balita Ngayon. Aabot naman sa mahigit 1.4 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng pananalasa ng bagyong Christine. Ayon sa Office of the Civil Defense, nasa mahigit 31,000 hektarya ng pananim at mga livestock, poultry at fisheries ang napinsala ng bagyo. Bunsod dito na sa mahigit 35,000 na mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng bagyong Christine. Samantala, abot naman sa mahigit 825 million pesos
ang naitalang pinsala ng bagyo. Nasa 207 infrastructure project ang naapektuhan ng bagyo, kabilang na ang ilang kalsada, tulay, flood control, mga paaralan, health facilities at iba pang government at utility services facility. Bunsod po ng pinsala ng bagyo, aabot naman sa 158 na lungsod at munisipalidad sa bansa ang nasa ilalim na po ng state of calamity. 774 Balita Ngayon. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng 80 million pesos na pinansyal na ayuda sa mga biktima ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Na-turn over na ni Pangulo Marcos ang 30 million pesos na halaga ng tseke kay Naga City Mayor Nelson Legacion, habang 50 million pesos naman ang ibinigay kay Acting Albay Vice Governor Baby Glenda Ong Bongaw. Ayon sa Pangulo, patuloy na magpapaabot ng tulong ang national government sa mga sinalanta ng bagyo. Sinabi naman ni Legacion na nasa mahigit 35,000 na pamilya o mahigit 161,000 na individual sa Naga City ang naapektuhan ng matinding pagbahang dulot ng Bagyong Christina. Inirekomenda naman ni Bongaw ang relocation at pag-ibigay ng emergency housing assistance sa mga residente ng Albay na ang mga bahay ay nasira ng pananalasan ng bagyo. Kaugnay nito, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar na magbibigay sila ng 30,000 pesos na halaga ng assistance sa mga pamilya na ang bahay ay lubang nasira bunsod ng bagyo at 10,000 pesos naman ang ibibigay sa mga residente na bahagyang nasira ang bahay. 774 Balita Ngayon. May 13 minuto bago mag alas 7 ng umaga, abot po sa 163.8 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi na po ng DSWD sa mga rehiyon na matinding naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa naturang bilang, mahigit 69.23 million pesos na halaga ng food at non-food items ang naipadala sa Bicol Region. Kabilang din po sa iba pang nabigyan ng tulong ngayong Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Metro Manila, Cordillera Region at Caraga. Ayon kay Special Assistant to the Secretary for Disaster Response Management Group Leo Quintilla, nakapagpamahagi ng DSWD ng nasa mahigit 277,000 na kahon ng family food packs at mahigit 7,000 na non-food items sa lahat ng rehiyong naapektuhan ng bagyo. Inihayag rin ni Quintanilla na nasa 700 na galon ng tubig ang naipadala na sa Bicol sa tulong ng Philippine Air Force. 774 Balita Ngayon. Pinasisinip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bicol River Basin Development Program o BRBDP upang hindi na maulit ang matinding pagbaha sa rehiyon kapag may bagyo. Ayon kay Marcos, sa kabila ng mga isyu sa implementasyon ng BRBDP noong 1970s ay naging malaking tulong pa rin ito upang maiwasan ang mga pagbaha sa rehiyon. Gate ng Pangulo, dapat na muling mabisita ang programa dahil iba na ang kondisyon ng bansa ngayon dahil sa climate change. Mga batid na ipinatupad ng BRBDP sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nahinto noong 1986 nang magbago ang administrasyon. Samantala, sinabi naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagbigay na ng commitment ang Korea Export-Import Ban upang pondohan ng flood control project sa Bicol. Inihayag ni Bonoan na sisimula ng engineering design sa flood mitigation project sa Bicol Region sa pagpasok ng 2025 at inaasahang mahukumpleto sa pagtatapos ng 2025 o unang bahagi ng 2026. Bukod sa BRBDP, ipinag-utos din ni Pangulo Marcos ang pagsasagawa na review sa quarrying operation sa Albay kasunod ng kahilingan ni Acting Albay Governor Baby Glenda Ong Bongaw. 774 Balita Ngayon. Dumating na ho sa bansa ang military aircraft ng Malaysia at Singapore na magbibigay tulong sa ongoing relief operations kasunod na epekto ng Bagyong Christine. Ayon sa Philippine Air Force, mahalagang papel ng mga sasakyang pangimpapawid na ito sa pagpapalakas ng humanitarian assistance at disaster response ng ating bansa. Samantala, nagdodoble kayod naman ang Philippine Army sa pagtulong sa relief operations sa probinsya ng Camarines Sur na kabilang sa matinding nasalanta ng Bagyong Christine. Nasa mahigit 1,000 na ang food packs at 18 kahon ng inuming tubig ang naipamahagi na ng 2 urban search and rescue team ng 525th Combat Engineer Forerunner Battalion. 774 Balita Ngayon. Dumating na sa Naga City, Camarines Sur ang karagdagang 4
na truck na naglalaman ng bigas para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., ang mga truck ng bigas ay mula sa National Food Authority and Food Terminal Incorporated. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulo Marcos sa publiko ang patuloy na pagbibigay na suporta ng pamahalaan sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, lalo na sa Bicol Region. Inihayag pa ng Pangulo na patuloy na darating ang tulong sa mga nangangailangan at sama-samang babangon ang mga Pilipino sa naging epekto ng bagyo. 774 Balita Ngayon. May nakaambang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtayaho ng energy sources, maaring walang maging paggalaw o tumaas ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang posible namang tumaas ng 30 centavos hanggang 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 40 centavos hanggang 50 centavos naman kada litro ang aumento sa kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ang oil price adjustment ay bunsod ng paghina ng demand sa China at Amerika at inaasang geological risk sa pagbabalik ng pag-uusap sa pagitan ng Israel at Hamas. 774 Balita Ngayon. Mayoriya sa mga Pilipino ang naniniwalang hindi nagbago ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS, lumabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing walang nabago sa kanilang buhay noong nakaraang taon, habang 37% naman ang naniniwalang bumuti ang kanilang pamumuhay. Nasa 24% naman na nagsabing mas lumala pa ang lagay ng kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Batay sa definisyon ng SWS, tinatawag na gainers ang naniniwala na gumanda ang kalidad ng kanilang buhay, habang losers naman ang mga sumagot na lumala ito o walang pinagbago. Sa pangkalahatan, negative ang net gainer score, pero bumuti ito noong 2015 hanggang sa bumalik sa negative score dahil sa COVID-19 pandemic, hanggang sa hindi pa rin tuluyang nakakabangon at nakakabalik sa pre-pandemic level. 774 Balita Ngayon. 2,000 pamilya natulungan ng relief operations ng Office of the Vice President sa Camarines Sur. Relief operations nagpapatuloy. Detalye po ihatid ni Gina Mape. Gina. Mahigit 2,000 pamilyang labis na apektado ng Bagyong Christine ang nabigyan ng food bag sa Pamplona Centro at Libmanan, Camarines Sur ng tanggapan ng Vice Presidente. Una na rin naghatid ng tulong ang Office of the Vice President sa mga pamilya tinamaan ng bagyo sa San Mariano, Isabela sa pamamagitan ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Sa naturang relief operations, umabot sa mahigit 300 mga pamilya o nasa 800 evacuees mula sa 8 barangay ng San Mariano, Isabela ang nabigyan ng tulong. Ayon sa Office of the Vice President, patuloy na bumibiyahe ang OVP Disaster Operations Center patungong Joint Task Force Bicolandia para sa final coordination sa mga susunod pang relief operations sa ibang bahagi ng Bicol Region at iba pang rehiyon na labis na sinalanta ng Bagyong Christine. Nagpapasalamat ang Office of the Vice President sa lahat ng donasyon mula sa mga individual at iba't ibang private sector at sa tiwalang ipinagkaloob sa OVP upang maihatid sa mga biktima ng Bagyong Christine ang ayuda. Ako si Gina Mape ng WWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. DPWH pagpapaliwanagin ho sa malaking budget at pagiging epektibo ng flood control projects sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Talaga lang epektibong flood control projects Ang balita mula kay Conde Bata. Conde. Pagpapaliwanagin ang Department of Public Works and Highways o DPWH patungkol sa malaking budget at pagiging epektibo ng mga flood control projects sa gitna na rin ng naranasang matinding pagbaha sa Bicol Region at sa marami pang lalawigan sa Luzon dahil sa Bagyong Christine. Ay kay Senate President Francis Escudero, pangunahing pagpapaliwanagin ng DPWH, lalo't lahat ng flood control projects ay dumaraan din sa naturang ahensya. Tinukoy ni Escudero na palaging nakuwestiyon ngayon ang mahigit sa 5,000 flood control projects ng Marcos administration, subalit mayroon anyang naunang 13,000 na flood control projects ang dating administrasyong Duterte. Posible anyang nagkataon lamang din na mas malalakas ang mga bagyo ngayon kumpara sa mga nakaraan, kaya hindi na kinaya ng mga drainage,
flood control, mga ilog at lawa papunta sa karagatan. Iginit pa ni Escudero na kung mapatunayan mang may korupsyon kaugnay sa paggawa ng mga flood control projects, ay dapat lamang managot dito ang engineer ng DPWH, lalo na kung ito ay inilagay sa lugar na hindi naman binabaha o kaya naman ay itinuloy pa rin ang paggawa sa proyekto kahit kulang pa sa pag-aaral. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Bata. 774 News Report. News Report. Mas malaking pondo para sa mga ayuda nakapaloob sa proposed 2025 budget na isinumite ng Kamara sa Senado. Narito po report ni Grace Mariano. Mas malaking pondo para sa mga mahihirap, magsasaka, mag-aaral at mga sundalo ang inilaan ng Kamara sa ilalim ng panukalang 2025 national budget na isinumite nito sa Senado na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Ayon kay House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Saldico, nilagyan ng Kamara ng extra 39.8 billion pesos ang assistance to individuals in crisis situations at ang ayuda sa kapos ang kita program. Sabi ni Ko, dinagdagan din ng Kamara ng 30.01 billion pesos ang pondo para sa scholarship. Sa ilalim yan ng Commission on Higher Education Tertiary Education Subsidy at Tulong-Dunong Program. Ang Department of Education naman anya ay nilaanan ng dagdag na 7 bilyong piso para sa pagpapatayo at pagsasaayos ng mga school facilities. Binanggit ni Ko na para mapalakas ang pambansang seguridad ay dinagdagan ng Kamara ng 8.44 billion pesos ang budget ng Armed Forces of the Philippines. Nakapaloob dito ang pondo para maitaas ng 67% ang daily subsistence allowance ng mga sundalo sa 250 pesos at ang gugugulin sa pagtatayo ng mga infrastruktura sa Pag-asa Island para mapalakas ang pagdepensa sa West Philippine Sea. Para naman sa sektor ng agrikultura ay sinabi ni Ko na nilaanan ng Kamara ng 30 billion pesos ang irrigation at cold storage project para sa pagkamit ng food security habang tinaasan ng 44 billion pesos ang budget ng National Irrigation Administration. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774. Your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Philippine Army tahasang kinundina ang pananambang ng NPA sa mga sundalong naghahatid ng relief goods sa Albay. Narito ang balita muna kay Angel Garcia. Angel. Maring kinukundina ng Philippine Army ang ginawang pananambang sa mga sundalong nagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster relief efforts sa lalawigan ng Albay kahapon kung saan nauwi ito sa pagkasugat ng isang sundalo. Ayon kay Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Louis de Maala, ang ginawa ng mga rebelde ay isang kaduwagan at tahasang pagbaliwala sa kaligtasan at kapakanan ng mga kababayang sinalanta ng kalamidad. Ani de Maala, ang paggamit ng anti-personnel mines ng mga komunistang terorista ay malinaw na banta sa kapayapaan at seguridad ng mga komunidad. Kasunod dyan ng mga apila ang Philippine Army sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila kung may mga armadong grupo na umaaligid sa kanilang komunidad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. National Commission on Indigenous Peoples inilipat sa pamamahala ng Office of the President. Narito naman na report ni Chanel Salazar. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilipat ang National Commission on Indigenous Peoples sa pamamahala ng Office of the President mula sa Department of Social Welfare and Development. Batay sa Executive Order No. 71, nakasaad na may kapangyarihan ang punong ehekutibo na i-reorganize ang administrative structure ng OP habang may kontrol din ito sa lahat ng mga executive departments, kawanihan at opisina at mandato upang matiyak ang tapat na pagpapatupad ng batas. Dahil dito tuluyan ng pinawalang bisa ang EO No. 67 na nagsasaad na dapat nasa ilalim ng DSWD ang NCIP at maging ang lahat ng mga direktiba, alituntunin, regulasyon at iba pang issuances o alinmang parte nito na hindi naaayon sa inilabas na bagong kautusan. Ang NCIP ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagbabalangkas at nagpapatupad ng mga polisiya at programa para sa proteksyon ng mga karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Isinasaalang-alang din dito ang kanilang mga ancestral domains, self-governance at empowerment, katarungang panlipunan, karapatang pantao at integridad ng kultura.
Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Alas 7:04 na po ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako po si Joel Malasakit, Mang Gorospe. At ako naman po si Darlene At Olanyo. iba pa ang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Metro News sa abot po sa 24 na pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa isang apartment sa barangay New Zaniga sa Mandaluyong City. Ayon sa Mandaluyong City Fire Station, may 6 na unit ang dalawang palapag na apartment. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang apartment at nadamay din ang katabing gusali nito. Isang fire volunteer naman ang nasugatan habang 24 na pamilya o mahigit 100 individual ang nawala ng tirahan. Umabot sa 1.9 million pesos ang halaga ng ari-arian na naabo sa sunog. Patuloy naman po na inimbestigahan ng BFP ang dahilan ng sunog. Metro News. Metro News. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng isang tanker truck sa EDSA Cubao sa Quezon City. Ayon sa driver ng truck, nangyari ang insidente sa northbound EDSA Cubao Tunnel at nagulat na lamang siya nang mahulog ang lalaki sa harap ng tanker truck. Hindi na nakapagpreno ang driver kaya nabangga at nagulungan ng truck ang lalaki na naging dahilan ng pagkasawi nito. Hindi matiyak kung nahulog, tumalon o tinulak ang biktima. Inimbestigahan na ng otoridad ang insidente. Grabe naman yun. Galing sa taas, tumalon. Parang So hindi pa sigurado kung tumalon or may tumulak, iniimbestigahan pa pa. sino naman Grabe, ano? Oo. Ay, nako. Ano ba yung mga balitang ganyan? Balitang Fromby. Sa balitang Fromby tayo, Batangas nakasa ilalim na po sa state of calamity dahil sa pananalasan ng bagyong Christine. Ang balita atin po ni Jonah Bakiran. Jonah. Nakasailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Batangas dahil rin sa malawakang epekto ng pananalasa ng severe tropical storm Christine. Sinabi ni Vice Governor Mark Leviste, lahat ng miyembro ng sangguniang palalawigan ay inaprubahan ang pagdedeklara ng state of calamity. Dahil dito, 79 million pesos ang ilalaan ng pamahalaan mula sa kanilang Quick Response Fund at budget upang i-address ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ang pondo rin ay gagamitin para sa pagbibigay ng food packs, financial aid, burial assistance, medicine, hygiene kits at water sanitation supplies at iba pang essential support na kailangan ng pamilya o individual na naapektuhan ng bagyo. Samantala, nag-iwan din ng bagyong Christine ng 52 casualties, 21 missing at 18 injured sa buong probinsya. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, 64 billion pesos na multa o $1 million na multa ipinataw sa mga meat packers sa Brazil dahil sa pagbili ng mga cattle sa deforested Amazon land. Detalye po ihatid ni Rosemary Miranda. Pinagmumulta ng Environmental Protection Agency ng Brazil na IBAMA ang mga cattle ranch at meat packer ng $64 million o may katumbas na higit 3.7 billion pesos dahil sa pag-aalaga o pagbili ng mga baka sa illegal na deforested na lupain sa Amazon. Nalaman ng IBAMA na 6% ng mga ari-arian na nagbenta ng 18,000 ulo ng mga baka na pinalaki sa deforested na lupa at 33 mga kumpanya ng meat packing naman ang bumili ng mga baka sa mga estado ng Para at Amazonas. Noong 2013 na lumagda ang mga meat packer ng mga commitment sa harap ng mga prosecutor na sumasang-ayon sila na hindi bibili ng mga baka mula sa mga ranch na iligal o nasa blacklist para sa mga krimen na may kaugnayan sa kapaligiran. Ang pagpapatupad ng operasyon ay layong pigilan ng deforestation sa Amazon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa chain na gumagawa o nagbebenta ng mga baka mula sa mga iligal na deforested na lugar. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Sports Alert. Sports Alert, TNT Tropang Giga, dinumina ang Barangay Ginebra sa Game 1 ng 2024 PBA Governors Cup. Ang detalye atid ni Mika Fajardo. Mika. Nagsimula na ang Best of 7 series ng 2024 PBA Governors Cup Finals ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang Giga kung saan nanalo ang TNT 104-88 na ginanap kagabi sa Inari Sports Center sa Antipolo. Nauna ang Tropang Giga sa unang quarter 27-15 bago nila muling dinumina ang second quarter 43-37.
Bago natapos ang third quarter ng una sa opensa ng TNT ang veteranong point guard na si Jason Castro na nagdala ng 12-point run para tumulong sa pag-iwas sa Hinebra. Nagtala ng double-double na 18 points, 10 rebounds at 7 assists si Rain ng Batak para sa TNT sa kanyang unang finals appearance sa kanyang buong career. Habang may 19 points naman ang import na si Ronde Hollis Jefferson. Nag-rehistro naman ng 23 points si Justin Brownlee at may 14 points naman si Japet Aguilar para sa Hinebra. Samantala, magaganap naman ang Game 2 ng Governor's Cup Finals sa Miyerkules, October 30 sa Smart Araneta Coliseum. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Girls and Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, at sa mga fans po ng Hinebra. Opo, grabe ho ang traffic sa Antipolo kahapon. Hindi ho ng traffic kahapon. Opo. Anyway, sige, congratulations TNT, Tropang Giga. Pero parang malungkot si Mika. Parang makahinebra si Mika. Pahinebra ata. Showbiz Balita. Sa atin namang showbiz balita, nasungkit ng pambato ng Pilipinas sa si CJ Opiaza, ang first runner-up sa Miss Grand International 2024. Mabatid na kinagiliwan ng mga netizen ang fierce energy ni CJ sa pagrampa nito sa runway. Kinuranahan naman bilang Miss Grand International 2024 ang pambato ng India na si Rachel Gupta, habang second runner-up naman ang kandidata ng Myanmar, third runner-up ang pambato ng France, habang fourth runner-up naman ang Brazil. Samantala, pinag-usapan sa Miss Grand International ang umano'y eksena ni Miss Grand International second runner-up Tae Soon Yin at ng Miss Grand Myanmar National Director Tu Ant Luin ilang minuto matapos ang coronation. Nabumaba si Yin mula sa entablado, inalis ni Win ang corona at sash na napanalunan ni Miss Grand Myanmar at umiiyak ang beauty queen na binuhat ng kanyang mga taga-suporta. Ayon sa mga saksi, hindi matanggap ni Yin at Win ang resulta ng beauty pageant dahil umasa ang 18-year-old beauty queen na siya ang magwawagi. Sa panig naman ng Pinoy pageant fans, tanggap nila ang resulta ng 12th Miss Grand International dahil para sa kanila ay karapat-dapat ding koronahan si Miss Grand India Rachel Gupta. Yun, congratulations kay CJ Opiaza, first runner-up. May ganon, di matanggap. Oo. Ang pagkatalo, ganon ba yun? Yun ang mahirap na sumasali sa patimpalak, no? Kaya ganun talaga kapag may mga contest, mayroon talagang isa lang na mananalo. Correct. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, isang lalaki po sa Las Vegas paulit-ulit na umakyat pababa sa hagdan upang matapatan ang taas ng Mount Everest. Narito ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc, good morning. Yes, Joel at Darlene, magandang umaga sa inyong lahat. Mga ka-music, happy Monday. Gumugol ng halos 23 oras ang isang lalaki sa Las Vegas sa pag-akyat at pagbaba sa hagdan ng kanyang bahay upang makasungkit ng Guinness World Record. Ayon sa Guinness, nakamit ni Sean Chrisley ang titulong fastest time to ascend and descend the highest or height of Mount Everest on stairs. Makaraan siyang magpaulit-ulit na umakyat sa hagdan na may sukat na mahigit 29,000 feet at 5.5 inches upang pantayan ang taas ng Mount Everest. Ang record attempt ni Sean ay ginawa niyang naka-live sa YouTube sa loob ng 22 oras, 57 minuto at 2 seconds. Sinabi ni siya na naisipan niyang gawin ang record attempt upang makalikom ng pera upang ma-donate sa mga Suicide Prevention Foundation. So talaga namang maganda itong ganitong advokasya, mga record attempt for a cause. Yes. So yun ang magandang suportahan kaysa dito sa mga vlogger o vlog na puro kalokohan, mga prank na hindi naman nakakatuwa, no? Actually, sana gamitin ang pagiging influencer sa kabutihan. Hindi yung influencer ka lang dahil after kas-abuse para kumita ng limpak-limpak, Karamihan kasi ngayon ng mga vlog, ganyan na ang mga nagpo-promote pa ng sugal. Wala naman tayong pakialam doon, pero kung ang mga bata
or ang karamihan sa mga viewers ay ma-influensahan mo sa kasamaan or sa best view, hindi na rin natin talaga ito dapat na pinapalagpas. Ano? So yan ang ating advice ganda ngayon. Suportahan natin yung mga dapat suportahan ng mga influencer tulad nito na may advokasya at may sabi nga for a cause na mga objektiba, no? Okay. So yan ang ating balitang kakaiba ngayon, Joel at Tarlene. Ako si Doc Justin, just out na ako. Thank you very much. Maraming salamat and have a good morning, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitang ngayong araw na ito po ng Lunes, October 28, 2024. Kami po ang mga naging tagapagbalita. Berdin Olanyo. Ako naman po, Joel Malasakit, Mango Rospet. Ang ating pong pinag-uusapan ho ngayon na topic for today para po sa inyong mga opinion, ha? Dadalo kaya si former President Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado ngayong araw ukol po sa war on drugs at AJK o extrajudicial killings. Alas 7:15 na ho ng umaga. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 58 days bagong araw ng Pasko. Salamat po.